Hi Libra, welcome and this is your reading. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Give me the message for Libra. Ano yung mensahe sa'yo? Meron ka ditong last quarter moon in Aries. Meron ditong full moon in Sagittarius. Meron ka ditong full moon in Scorpio. So, dito, kailangan mong pag-aralan yung nararamdaman mo. Okay? Yung emotion mo ba? Kasi may time na nadidistract ka, ganun. Or may time na parang na-out of balance ka sa nararamdaman mo. Pwede rin nasa paligid mo or or may nagbibigay sa'yo ng alalahanin dito. So, dito, tinuturoan ka na hanapin mo yung balance mo. Okay? Kasi dito nakikitaan ko dito, merong malaking naghihintay sa'yo. Okay, big picture ang naghihintay sa'yo. Meron kang makakamit dito. So dito, kailangan mo lang yung man tipo na yung alalahanin ay tanggalan, okay? Or i-balance mo. Kung halimbawa, merong nagpapaalala sa'yo at wala namang kasagutan, agad-agad doon sa alalahanin mo, isang tabi mo muna kasi sasakupin ka ng buong araw ng alalahanin na yon, okay? So, dito, kailangan mo lang pag-aralan yung feelings mo. Kapag halimbawa, nahihirapan ka or sa mga taong nakakasalamuha mo, iiwas-iwas mo na lang muna yung sarili mo at hanapin mo yung kapayapaan mo. Protektahan mo dito yung iyong energy, okay? Kasi lahat tayo may energy. Lahat nasasagap natin. Depende sa energy na makakaharap mo sa isang tao. Pero kung halimbawa, ang bigat ng energy ng tao na yon, so ito na yung time para mag-cleansing tayo para nang sa ganun, yung mga positive mind ang pumasok sa ating kaisipan at para magkaroon tayo ng mga bagong idea, okay? So, paano ba mag-cleansing ng energy? So, maligo ka ng may asin or pwede rin sabihin na mag-incense para malinis yung area ng ating tahanan, okay? Iba sa inyo feeling stuck eh. Ito na yung nafe-feel ko dito, okay? Give me the message. Meron ka ditong sextile. So, dito, lumalabas dito yung combination ng tension and flow. Yung ang sinabi ko kanina, yung pag-aralan mo yung nararamdaman mo, kailangan mong mahanap yung balance. Tanggalin mo yung nagpapagabagabag yan, bagabag sa kalooban mo. Kung ano man yung mga isipin mo, isang tabi mo muna ito. So, meron ditong Taurus. Yung ba sa'yo meron kang kadiling na Taurus, Aries, Sagittarius, Scorpio. So, meron ako nakikita ditong be patient, trust. Kailangan mo lang dito magtiwala, okay? At magkaroon ng mahabang pasensya. Kumbaga, magtiwala ka, lahat ng mga alalahanin mo, matatapos din yan. Kailangan mo lang dito mag-focus sa kung alin yung importante, dun ka mag-focus. Meron akong nakikitang 4 house. So, mahanap mo dito yung kapayapaan mo, Kasi meron kang mga mahal sa buhay dito na nagko-comfort sa'yo. Yung iba sa inyo, kung meron kang sobrang matindi ng problema, i-share mo para nang sa ganun mabigyan ka ng advice dito sa problema ang tinatahak mo. Then, yung iba sa inyo, sinasabihan ka din dito, sundin mo yung intuition mo, lalo-lalo na sa pagpapasya, maging sa mga taong nakakasalamuha mo, kung ito baga ay maiging kasama o hindi. So, nakikitaan ko rin dito, pagtuunan mo din ng pansin ang iyong mga pangarap. Doon ka muna magtuon, at huwag mo munang, yung tipo na pagtuunan mo yung iyong pangarap at huwag mo munang isipin itong mga alalahanin
na nagpapa-stuck sa'yo, okay? Yung iba sa inyo, meron kang kadiling na Taurus, meron ding Pisces or Capricorn. So, nakikitaan ko dito na tumatakbo yung oras, okay? Meron ako nakikita dito maayos, malalampasan tong mga kinakaharap niyang pagsubok dahil mahanap niya dito yung kapayapaan niya, okay? So, tingnan naman natin sa part na to. Magtiyaga ka, okay? Iba sa inyo, meron ka talagang pinagdaanan eh. Pero yung spirit guide mo, sinasabihan ka dito, huwag kang mangamba. Huwag kang matakot or huwag kang mag-isip ng mga negatibo. Kaya mong malampasan to. Kung ikaw man dito ay nabigo sa anumang larangan ng trabaho, pag-ibig o ano pa man iyan, huwag kang mag-alala. Makaka-survive ka dito. So, dito, sinasabihan ka dito, no? Meron akong nakikita dito balita. Meron kang marireceive na balita mula sa isang tao. Yung iba naman sa inyo, meron dito nag-i-stalk sa'yo. Meron nakatingin, may nakasubaybay. Pero itong tao nito, gusto niya nang humingi ng tawad. Gusto ng tao nito ng kapayapaan or peace, ganyan. Kita ng tao nito yung nangyayari sa'yo. Pwede ikaw yung tipo ng tao na mahilig kang mag-post sa social media. So, kita ka nito. Yung iba sa inyo, meron kang kalaban or kaaway or merong may sama ng loob, meron kang nakasagutan or meron kang nakatampuhan dito. Tatlo, yung iba sa inyo tatlo or pwede rin na pagchismisan ka dito. So, meron dito gustong humingi ng tawad sa'yo. So, dito, no, kung ano man yung kahilingan mo, patungo sa'yo, meron akong nakikitang hatid na kasaganahan sa'yo. So, abundance to. Okay, renewal para sa'yo. Kung ano man yung mga pagsubok mo, kasi meron ka dito hinihiling, meron kang ninanais o minimiti dito at ipagkakalob to sa'yo. Kailangan mo lang dito magtiyaga. May mga pangyayari na nabibigo tayo, okay? Nabibigo ka. Pero ganun pa man, kahit nabibigo ka, nakikitaan ko dito na merong kasagutan sa mga dinadalangan mo, sa mga ninanais mo, at ipagkakalob to sa'yo. So, meron nung nakikitang protesta dito, okay? Yung man tipo na magkaroon ka ng boses, ganun ano. Kung alam mo naman nasa tama ka, magsalita ka, binibigyan ka dito ng lakas ng loob na ipagtanggol mo yung sarili mo. At huwag mo ding hayaan na yung approval ay yung mga tipong kontrolin ka ng iba. For example, halimbawa meron kang kasamahan na very controlling, palautos. Kumbaga kinokontrol nito bawat kilos mo. So sinasabihan ka dito, magkaroon ka ng boses, ipagtanggol mo yung sarili mo. Kasi pareho lang naman kayo ng posisyon o trabaho, okay? So, nakikita ko dito, pwedeng sa company to, or pwedeng sa katrabaho mo, meron dito masyadong bossy, palautos, kahit pareho lang naman kayo ng level dito. Okay? So, dito, ito na yung time para magprotesta ka or magsalita ka nang sa ganun, hindi ito matuloy-tuloy. Okay? Hindi ito matuloy-tuloy sa mga ginagawa sa'yo. Kaya, yung iba sa inyo, no, merong nangangaya sa'yo or kinakaya ka, ganyan. So, do it for you. Sinasabihan ka dito, do it for you. Kaya mo yan. Malalampasan mo tong mga pagsubok na to. So, sinasabihan ka rin dito, no, pag-isipan mo din muna bago ka manghusga. Kumbaga, meron lang ditong konting advice. Bago tayo mag-judge sa isang tao, pag-isipan muna natin. Huwag tayong tumingin sa kanyang itsura. Kundi tingnan mo yung kanyang pinakikita, okay? Kanyang pag-uugali. So, yung iba sa inyo, sinasabihan ka dito, no, huwag natin hayaan na tayo ay maging mapanghusga. Ayan. Give me the message.
So, meron ka ditong na-observe. Talagang may alalahanin ka, no? Yung iba sa inyo, meron bumabagabag sa isipan mo. Pero sinasabihan ka dito, huwag. Huwag mong intindihin yun. Matulog ka, magpahinga ka, or pwede rin meron dito, meron kang kaaway, or pwede rin, ito din yung dahilan, ano. Iba sa inyo, pwedeng meron nag-i-intention, or meron ditong taong laging masama ang tingin, merong evil eye, okay? So, kaya iba sa inyo, kaya hindi makatulog, stress, or balisa, kung ikaw man ay, yung kalagitnaan ng gabi, bigla kang magigising. Para kang kinakabahan, ganyan. So, ito na yung time para mag-cleansing, okay? Kasi hindi maiiwasan. Lalo na kung ang trabaho mo ay sa mga social media, okay? Lalo nakikita yung larawan mo, mukha mo, once na ikaw may nag-video, okay? Ayan. So, marami ditong inggit or nakatingin sa mga ginagawa mo. Yung iba sa inyo nag-i-intention. Kaya dito, yung iba sa inyo balisa, hindi makatulog, ganyan. So, ito na yung time, ano, cleansing. At protektahan mo yung sarili mo. Kasi yung ating pagpapahinga, dyan yung sagrado, okay? Kasi dyan natin na yun yung sacred space natin para sa ating pagpapahinga, pagtulog, ganyan. So, kailangan natin maglagay ng mga protection para nang sa ganon, paggising sa umaga, klaro. Yung iba sa inyo, nagigising ka na, ang dami mong isipin, ang daming bagabag, hindi ka nakapag, yung kahit natulog ka, feeling mo pagod na pagod ka, ganon. So, minimum kaya, no, mag-cleansing. So, dito, no, nakikitaan ko rin dito, yung iba sa inyo, ibagpatuloy mo lang yung tinatrabaho mo, ginagawa mo. Meron ako nakikitang pag-angat sa'yo. Kung meron ka mga pinaplano na gawin, so ituloy-tuloy mo lang kasi merong pag-angat na mangyayari sa'yo dito na magdadala sa'yo sa kasaganahan. Yung mga tinrabaho mo sa mga nakaraang buwan, ganyan. So, nakikitaan ko dito, makakaipon ka na dito, makakapundar ka na dito, or pwede rin magiging stable na yung financial mo. Tapos na yung paghihintay mo, ito na yung fruit of labor na marireceive mo, okay? Ito na yung nakikita ko, ayan. Thank you for watching. Love and peace.